Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung viral na breakdancer galing sa Australia noong Olympics. Okay, si Reagan na talaga namang pinagtawanan ng buong mundo dahil sa flabbergasting na performance niya doon sa Paris Olympics. Okay? Actually, napakadaming interesting na kwento dito kaya natin pinag-uusapan. Aside from the funny shit na pinagsasabi ng mga tao, somehow, some way, naging political discussion din pala itong nangyari dito kay Reagan dahil apparently itong si Reagan ay isa palang activist. Okay, pero panoorin muna natin itong mga pinaggagawa niya. Let's keep her playing on the background. Okay, so itong si Reagan ay Rachel Gunn, talaga yung tunay na pangalan niya. So dahil sa performance na ito ni Reagan, napakadami ang nagbigay ng reaction. Siyempre, meron yung mga pinagtawanan siya, ginawa siyang meme, 'di ba? Meron yung mga kinriticize siya sa mga ginawa niya. But meron din na mga nagtanggol dito kay Reagan at sa kanyang routine na ginawa dito sa Olympics. 'Di ba? Parang si Homer Simpson ang mga ginawa niya. And she was ridiculed obviously by basically the entire world, lahat ng mga nakapanood niyan. Pero ang sinasabi kasi, itong si Reagan, ginawa niya yan as a protest niya yan kasi itong si Reagan has a PhD basically in breakdancing, believe it or not, 'di ba? Kasi eto, so sa Sydney's Macquarie University, she has a PhD in cultural studies. Okay, cultural studies. And Gunn, who wrote her PhD thesis on intersection of gender and Sydney's breaking culture. Diba? So, I don't speak wokeness. So, hindi ko maintindihan yan, pero hulaan ko na lang siguro yung intersectionality, kung paano nagtutugma-tugma at nagkakasala sa labid ang gender, kultura, race, at kung ano-ano pa when it comes to breakdancing. Okay, so ang isang punto niya is kaya daw naging ganyan yung performance niya, protesta nga daw yan. Di ko alam kung hanggang dyan lang talaga yung kaya ng skills niya sa breakdancer or she deliberately moved like this dahil nga nagpo-protesta siya. Hindi ko alam if this is her best, although I checked some of her previous videos na nagbe-breakdancing siya. Ganyan din naman talaga halos, 'di ba? Kasi pag pinanood mo yung pinanood ko rin yung nag-gold 'di ba? Teka, tingnan natin yung ito yung mga babae na nag-gold. Hindi pala, yung isa dyan, yung Japanese, si Ami. Yun yung nag-gold, yung next. Pero this is the world final ng breaking. Ayan, ito yung nag-gold ata sa division nila. So, makikita mo kung gaano kalayo nung galaw niya. Ganyan dapat. 'Di ba? Ganyan ang kailangan mong expect na galawan doon sa breakdancing. 'Di ba? Makikita mo the acrobatics, yung mga gymnastics na ginagawa nila, and yung flow. You see it, when you see it, it is great. It is impressive. 'Di ba? Unlike this, 'di ba? Kung ano mang ginagawa niya, it's like I don't know. Pero ang sinasabi niya kasi, isang punto ng protest niya daw is ayaw niya na magkaroon ng structure yung breakdancing or yung breaking. Kasi ang breaking kasi para sa kanya ay una,
galing yan sa African American culture. So merong race involved dyan. And this is a women's breaking event. 'Di ba? So parang konti lang yung mga nagbe-breakdance na mga babae. So isa 'yun sa mga nag-intersect. Okay? So race, culture, etong gender, 'di ba? Tapos, ang sinasabi niya, ayaw niya raw magkaroon ng structure kasi magkakaroon ng scoring system eh. 'Di ba? Magkakaroon ng standard na dapat ganito. Dapat ganito yung ito yung maganda, ito yung hindi maganda na break dancing, 'di ba? So, ang sinasabi, it violates the true nature of breakdancing, which is supposed to be freedom. Kasi ginawa yan as a form to express oneself in whatever way you like. But then again, it has evolved into an art form, and okay, you can create anything and claim that it's art. But without beauty, without the element of that creation na mukha siyang impressive, mukhang hindi kayang gawin ng kahit sino lang, doon may elevate yung art. O, di ba? Sa Olympics dapat yun yung creme de la creme ng lahat ng mga atleta sa mundo. So, isinabak mo itong breakdancing sa Olympics, tapos hindi yung the best representation of the art ang ilalatag mo doon, 'di ba? Okay, so may isa pang sinasabi naman sila na maaring kaya daw sumali itong si Reagan dito sa Olympics sa breaking ay para gawing experiment, 'di ba, yung pagsali niya doon sa Olympics. Kasi 'di ba meron na siyang thesis na ginawa, at saka isa siyang teacher, professor siya, 'di ba? So maari daw parang experiment niya, social experiment or whatever, para makapagsulat ulit siya ng isa pang thesis. 'Di ba? So, yun. Totally selfish reason. Wala siyang pakialam kung meron siyang maidudulot na hindi maganda sa sport. Basta magawa niya yung thesis niya. Yun ay sabi lang naman ng iba. Okay? So, malabo talaga itong ginawa nitong si Reagan. Okay? So, isa pang mas malabo dyan. Kasi, okay, pinoprotesta niya. Let's say, sabihin na natin, let's work on that premise na pinoprotesta nitong si Reagan, yung pagkakasali ng breakdancing sa Olympics. Ang problema doon, malaman-laman ko doon sa mga pinanood kong video, isa pala tong si Reagan sa mga nagsulong para maging Olympic sport ang breakdancing. 'Di ba? So, meron pa siyang kumpanya, kasama niya yung asawa niya. Yung asawa niya yung coach eh. And, sila yung kumpanya nila, sila yung namili para sila yung nag-organize ng event para mapili yung magiging participant ng Australia sa breaking. And, siya yung pinili niya. 'Di ba? Basically, isinali niya yung sarili niya. So, anong logic nito, 'di ba? Kung ayaw mong standardize ang breakdancing, 'di ba? At ang tingin mo na makaka-standardize doon pag sinali mo siya sa Olympics, 'di ba? Hindi naman siya kasali sa Olympics di wala kang problema, 'di ba? Bakit mo isinali sa Olympics? 'Di ba, labo nitong si Reagan, tapos nung nagtagumpay siya na nasali sa Olympics, ipinoprotesta niya naman para para matanggal. Hindi klaro kung bakit kung bakit daw niya pinoprotesta basta pinoprotesta niya supposedly, kaya ganun yung kanyang performance, 'di ba?
Pero kung sakali man na pinoprotesta niya nga, yun ang goal niya para para matanggal ulit, 'di ba? Matapos niyang ipasok, naipasok ko na, tagumpay tayo. So kailangan tanggalin 'yan. Masama 'yan, 'di ba? Ang labo nitong si Reagan, hindi ko maintindihan kung anong kung anong kung anong plano ng babaeng ito. So ngayon, ang ginawa niya, she presented a routine so bad. Wala siyang nakuhang points kahit isa. So 0-0-0, tatlong judges presumably yun. Tapos lahat ng judges dun sa ginawa niya, 0 ang score sa kanya. Tapos syempre nung nakita ng public, nagkaroon ng public ridicule or sabihin na nating backlash. I don't know if it's really a backlash. Pero it was embarrassing to say the least for breaking and for the Olympics, 'di ba? For the breaking community, imagine mo na let's say ikaw itong si Ami, 'di ba, ng Japan. Tapos you trained all your life to represent something, an art form, a sport that you deeply love. Tapos biglang may putang ina. Babaeng to. Diba? Gaganyanin lang yung sport mo. Tapos dahil sa kanya, dahil sa ginawa niya, kita mo magpapatumbling-tumbling kang ganyan, papaikot-ikot ka sa ulo mo. Dahil dito sa ginawa ni Reagan, tinanggal nila ang breakdancing sa LA Olympics. So wala na ulit. So kung yun talaga ang pakay nitong si Reagan, so tagumpay siya. Matapos niyang ipasok yung sport ng breaking o breakdancing, ipinrotesta niya naman para matanggal. At ngayon, sa sobrang sama ng ginawa niyang performance, nagtagumpay siya na hindi na isama ulit sa Olympics yung breakdancing. 'Di ba? Imagine mo na umasa ka na katulad mo na maging kasi nakita natin yung nangyari kay Carlos Yulo, 'di ba? Naka-gold siya, grabe, naging instant milyonaryo, sobrang yaman ngayon ni Carlos Yulo. 'Di ba? So it is a great opportunity not just to bring pride to your country but also to economic growth. 'Di ba? Yayaman ka. So, ano ngayon, yung pangarap mo biglang naglaho kasi wala na ulit Olympics eh. Yung mga katulad nitong dalawang to, 'di ba? Nagpapaikot-ikot sila diyan sa ulo nila. Umaasa sila na dadalhin sila somewhere nitong passion nila na to. Although I think they're doing okay naman malamang, 'di ba? Pero they could do much better if they can compete in the Olympics. Kung mapupunta sa Olympics yung sport nila. 'Di ba? So dahil dito dyan sa babaeng yan, nawala na ulit yon sa next Olympics. Hindi ko alam kung magbabago pa yon. Pero for now, parang tama na muna yan. Tama na muna yan. 'Di ba? At siya yung ituturong dahilan. At least based on doon sa mga nababasa ko. Maybe later on, something or someone will clarify it. But it is quite unfortunate, especially to those nga na mga nagpakahirap at nangarap na maging Olympian dahil dito sa breakdancing. Biglang naglahong parang bula-muli ang kanilang mga pangarap. Yung mga ganyang gawain kasi ang naalala ko dito, itong mga ungas na to, itong mga Just Stop Oil na protesters, 'di ba? Mga climate change activists to yung climate change naman, mga environmentalists, para sa akin wala namang masama kung magprotesta, 'di ba? Pero ayusin yung pagpoprotesta nyo. 'Di ba? Kita mo ginawa nila
Ito, Stonehenge, i-vandalize nila. Binavandalize nila yung mga artworks. Ito, Stonehenge nila, nahimik. Ang kinalaman yan sa climate. 'Di ba? Tapos, ang gagawin nila, maghihilata sila sa daan para hindi makadaan yung traffic, 'di ba? Yung iba sinasagasaan na nga sila sa sobrang piko ng mga driver 'Di ba? Tapos yung mga painting, 'di ba? Yung mga Van Gogh, itong dalawang ungas na 'to, 'di ba? Yung Van Gogh, bigla nilang sinabuyan ng paint. Ayan 'di ba? So, yan yung mga klase ng mga protestors na hindi nakakatulong sa ano nila, sa objective nila. And ang pinoprotesta mo climate change, tapos ang idadamay mo yung art, parte ng kultura ng mundo. So, yun. ano pang sasabihin ko tungkol dito? I suppose, yun na lang. 'Di ba? So, abangan natin kung anong mga susunod na balita dito kay Reagan sa Olympics. And yun. Thanks for the lols, Reagan. Paalam.